Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Share ko sa inyo ang video ni Staff Sergeant Camilo Chito Espino. Sama natin sa K9 Service Provider. Na kung saan siya naimbitahan sa media channel at nagbigay ng tutorial hinggil dito sa animal behavior o dog aggression. Ito ay dahil sa nangyaring aksidente na isang bata nilapa ng isang aso. So, panoorin natin at ay po-promote ko na rin na yung atong kasamaan ay mayroong training grounds. Mga kababayan, ng Espino K9 Service Provider ay isang freelance. Ang nakaganda dito, ang lahat ng mga K9 handler dito ay dumaan ng proper training. Una, nagtapos din sila ng explosive ordnance recognition at naging agent. So bihira yan sa mga K9 handler at bihira yan, hindi lahat ng military personnel dumaan sa ganitong training dahil selected lang ito. Ay, panoorin nyo. Ito, talagang kalunos-lunos ang nangyari sa batang nilapa ng mga aso. Alamin naman natin ang mga dapat gawin para maiwasan ang mga pangyayaring gaya nito. Para sa usaping animal behavior, makasama natin si Sergeant Felicito Chito Sumbilio Espino, isang Philippine Army Reserve at K9 instructor. Magandang gabi, sir. Magandang gabi po. Magandang gabi, sir. Sergeant Chito, may early signs ba o paunang senyales ng isang hayop ay agresibo o kaya manakit ng tao kahit pa sabihin mo ito pet? Yes po. Ang una po natin makita ang aggression ng aso is yung sobrang aggressive na ang kanyang barking. Ay, pagtahol. Opo. Ayun yung pagtayo ng balahibo, yung fear niya sa likod. Ah, talaga? Yun po. Saka Oh. isa po, yung pag nag-girl siya na nakalabas na ang ngiti. Ganon, po. Yun yung oo. sign of aggression po. Iwasan na po natin ang ganyang Ang aso. klase ng mga aso. Lumayo na po tayo. So, hindi pwedeng sabihin parang puro kahul yan, no? Oo. Ito, Sergeant Chito, ano nga ang mga dapat gawin para makaiwas sa pag-atake ng aso? Ayan po. Ang unan mo natin gawin, tingnan muna natin yung kanyang aggression point, yung kanyang gesture. Pag yung aso po ay parlapit na po sa inyo, is masyadong nagdidila-dila na po hanggang. It's a sign na ninilip niya yung kanyang dila. Yung po is a sign na kakagatin na po kayo. Kaya mag-ingat na po tayo. At pagpalapit na po sa atin palapit na po sa atin yung aso, make sure yung ating kamay is naka-hold ang ating posisyon. Dara hindi kagatin tayo sa kamay. Kasi mostly, pag humawak tayo sa aso na kaganyan, nag-stop. So yun ang unang ina-attack nila. Gumanyan po So, tayo. saan ka lang kakagatin, no? Tsaka maghawak din po kayo ng ganito. At ito naman, Sergeant. Sakaling umatake na yung aso, may pwede ba tayong gawin para mapigil to? May parte ba ng katawan na dapat mas igatang, hindi mas disgrasya ng aso? Sabi mo, ganyan. Opo. So, susugod yung aso, saan ka makakagat na? Ang una po natin gawin yung worst case scenario kasi mas like yung mga large dog po, lagi natin protect lang yung frontal natin, yung leg, saka yung face natin. Lagi po natin cover. Ganon. Po. O kaya okay lang kung dito ka na lang makagat. Dito na lang makagat. Pero wag dito. Huwag na lang po. At iwasan na rin po tayong mag-stay calm po tayo lagi. Huwag tayong sisigaw, huwag tayong maging... Kasi nasisense po ng aso ang kanyang fear sense nyo. Speaking of, kahit lahat ng breed. Kahit anong breed po. Sabi nila na nararamdaman, no? Nararamdaman din nila Pag takot mas mas aggressive sila sa Kasi iyo. ubra yung gaganyan ka pa. Kasi may sinasabi, hindi, mabait yung mga, masabi sa Sergeant yun, may mabait yung breed na yan, hindi. Hindi po. Huwag na, basta iwasan po natin mag-eye-to-eye contact sa aso. Kasi yun din ang nagiging threat sa kanila na ikaw ay nagiging nag-fight back ka sa kanila. Huwag tayo mag-eye-to-eye contact Yes sa mga po. aso. Maraming salamat, Sergeant Felicito Chito Sumbilio Espino, sa inyong mga ibinahaging tips sa amin ngayon. At sana'y man natutunan niya ng mga pet owner yan. Di ba? Salamat po, sir. Salamat din po. Salamat, sir. Salamat din po. Samantala,
Iba na ang may alam mga kababayan, kailangan alam mo to. Napakalaga na may kunting natutunan dito sa behavioral problem ng ating mga alaga o dog aggression. Tandaan, ang dog aggression may dalawang classification. Ito ay tinatawag na food aggression at saka territorial aggression. Sa sunod episode, explain natin yan para mabigyan natin ng mahababang video ng tungkol dito sa behavioral problem ng ating mga alagang aso. Paki-like and share naman mga kababayan para dun sa mga ibang hindi pa nakakaalam at na makita yung video na ito para magkakaroon sila ng mga idea. Okay, bye-bye mga kababayan.